Nangyari iyon. Tama, iyon nga. Bakit bigla na lang ako kinilala ng Kunlun Mirror? Hindi naman ako laruan ng iba. Nagpakita ng emosyon ng guro. Ang bagay na ito, mahaba ang kwento. Ngunit iisa lang ang punto, kailangan ito ng master. Kung wala, ang espasyo sa loob ay magiging ganap na magulo. Sa loob ng Kunlun Mirror, maraming sikretong teritoryo ang umiiral. At marami ring desolate spaces. Kapag nawala ang enerhiya, ang mga sikretong teritoryo at espasyong ito ay unti-unting masisira. Ang Heavenly God Hall ay palaging umiiral sa ibang espasyo. Hiwalay sa realidad. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang kanilang espasyo ay hindi na sapat. Kaya gusto nilang agawin ang Kunlun Mirror at gamitin ito upang magbukas ng bagong espasyo. Kaya pala, hindi nakapagtataka na kailangan ng Hallmaster ng Heavenly God Hall na dumaan sa spatial tunnel upang makarating doon. Nagsalita ang Kunlun Mirror. Hehe, maliit na bata, napakahusay mong punla, mayroon kang sapat na enerhiya upang mapanatili ang lahat ng aking espasyo. Kumusta? Gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin? Basta maging master ko, mag-isa mo ng pag-aari ang lahat ng sikretong espasyo. At maaari mo ring buksan ang iyong sariling espasyo. Nang marinig ni Dick Kingpin ang mga kondisyon, medyo nag-aalangan siya. Biglaan naman ito. Kung may gumawa ng kalokohan sa loob, hindi ba't masasaktan ako? Bahala na. Masarap na pagkain na nasa harap mo. Hindi mo kakainin. Tanga ka. Agad niyang kinagat ang kanyang daliri. Kumuha ng kaunting dugo, at hinawakan ng Kunlun Mirror. Sumang-ayon muna sa kontrata, tapos isipin kung ano ang susunod. Ang Kunlun Mirror ay lubos na nasisiyahan. Hindi masama, mula ngayon, ikaw ang aking master. Bigla, naglabas ang Kunlun Mirror ng isang kakaibang enerhiya. Ang mga tao sa paligid, nang maramdaman ito, nag-aalala sila kay Dick Kingpin. Hinayla ng enerhiya na iyon si Dick Kingpin sa loob ng salamin. Sa loob ng espasyo, maraming pinto ang lumitaw sa harap ni Kingpin. Nakapatong-patong, Master, ito ang aking sariling espasyo. Kailangan nyo lang buksan ang alinman sa mga pinto upang makapasok sa iba't ibang sikretong teritoryo. Hinawakan ni Dick Kingpin ang isang pinto. Noong nakaraang beses, maganda ang karanasan sa sikretong teritoryo. Hindi ko alam kung paano ang mga sikretong teritoryo dito. Nasiyahan ng Kunlun Mirror. Kung interesado ang master, maaari ninyong buksan at tingnan. Si Kingpin ay napaka-curious. Sige na, tingnan natin. Wala namang masama. Pagdaan sa pinto, nakarating si Dick Kingpin sa isang syudad. Mayroon ding mga tao na nakatira dito. Nagulat din siya. Sa loob ng sikretong teritoryo, mayroong syudad. Hindi ito iba sa labas. Bigla, nag-abiso ang magandang sistema. Nakita ang reader sa syudad. Reader, nasaan siya? Sa kasalukuyan, malalaman lamang ang posisyon sa loob ng range. Kailangan mo pa ring hanapin siya ng personal. Masayang tumakbo si Dick Kingpin sa syudad. Napakabuti. Nakahanap lang ako ng bagong heavenly book dito. Tapos may reader din dito. Talagang swerte. Pumasok siya sa loob. Naglakad-lakad siya. Hinahanap ang taong ito. Saan ba talaga siya? Nag-abiso ang sistema. Ang lokasyon ng reader ay natukoy na. Nasa Timog Silangan. Agad na sinundan ni Dick Kingpin ang direksyon. Timog Silangan. Sa panig na ito, habang naglalakad, dumaan siya sa isang bahay. Sa harap ng pinto, nakita niya ang isang grupo ng tao. Anong sitwasyon? Bakit napakaabalang rito? 4 na tao ang nakatayo sa harap ng pinto. Nag-uusap tungkol sa dragon hunting recruitment competition na malapit nang magsimula. Lumapit si Dick Kingpin upang makinig. Nagkataon din. Nag-abiso ang sistema. Ang reader ay nasa loob. Sa loob ng bakuran, isang matandang lalaki ang lumabas. Mga bisita, matagal na kayong naghihintay. Ang Dragon Hunting Recruitment Assembly ay magsisimula kaagad. Upang mapili, kailangan mong makalagpas sa 2 pagsubok ng young lady. Unang pagsubok, Battle Power Competition. Tanging ang malakas lamang ang makakasurvive sa mission na ito. Hawak niya ang isang kahon para sa random draw. Random draw. Kung anong numero ang makuha, laban kayo. Tanging ang nasa top 3 ang makakalusot sa ikalawang round. Nang marinig ito ng mga tao, nag-ingay sila. Sumugod upang kumuha ng draw. Napakagulo. Si Dick Kingpin ay nakakita rin na masaya ito. Kaya sumali siya. Pagkalipas ng lahat,
Baka makapasok siya at makahanap ng tao. Ngunit paglapit niya sa matandang lalaki, ubos na ang mga draw sa kamay niya. Walang pakialam ang matandang lalaki. Mga walang draw, sumama kayo sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang dinala ang mga kalahok papasok sa mansion. Sumigaw si Dick Kingpin. Nagyayabang kayo. Ang dragon hunting ninyo ay nangangailangan ng pinakamalakas. Hindi ba? Ang pinakamalakas ay nakatayo rito. Pero hindi ninyo nakikita. Nang marinig ito ng mga taong iyon, kumulo ang kanilang dugo. Tumigil ka, batang paslit. Saan ka galing? Napakayabang mo. Isang battle master. Naglakas loob na sabihing siya ang pinakamalakas. Sira yata ang ulo mo. O, kung hindi kayo masaya, sumugod kayong lahat. Pagkatapos ng laban, malalaman ninyo. Hindi nagsalita ng marami ang mga iyon. Sumugod sila upang atakihin si Kingpin. Hindi mabilang na mga suntok ang ibinigay. Ngunit umilag si Dick Kingpin. Walang tumama sa kanya. Casual niyang sinabi, kung may kakayahan kayo, gamitin ninyo lahat. Nagpakawala sila ng ultimate move. Ang spiritual energy ay nagbago sa ulo ng dragon. Napakalakas ang atake, ngunit hindi pa rin ito sapat. Si Dick Kingpin ay kalmado. Ginamit lamang niya ang isang daliri. Natalo niya ang mga iyon. Ang mga nasa likod ay napatalsik din ng pressure. Kumusta? Hindi pa kayo natatalo. Tingnan ninyo. Hindi ba't sinabi ko na mapanganib ang Jiangho, Martial World? Hindi kayo nakinig. Ang matandang lalaking nagdala sa kanila. Nakanganga. Ang aura na ito ay napakalakas. Talaga namang kahanga-hanga. Ang mga ito ay pinalipad ko na. Kailangan mo lang akong dalhin sa loob. Medyo nag-aalinlangan ang matandang lalaki. Ayon sa rules, karapat-dapat ka nga sa dragon hunting. Pero kung ikaw lang ang dadalhin ko sa loob, baka magkaroon ng komento ang young lady. Ngunit kailangan nila ng malakas na tao. Kaya pumayag ang lolo na dalhin siya sa loob. Natapos ni Kingpin ang layunin niya, makapasok sa mansion. Pagpasok sa malaking bakuran, huminto ang matandang lalaki. Kung ikaw lang ang napili. Kung gayon, maaari mong laktawan ang unang round. Magsisimula na ang ikalawang round. Ang ikalawang round ay isang bagay na hanggang ngayon wala pang nakakalusot. Pagkatapos niyang magsalita, sa paanan ni Kingpin, lumitaw ang isang array. Hinayla siya sa array. Habang medyo nagulat siya, dinala na siya. Sa loob ng array, si Jiangyu young lady ay nagmamasid din. Ito ang ikalawang taong nakapasok sa ikalawang round. Hindi ko alam kung makakalusot siya ng maayos. Ang maid sa tabi niya ay nagsalita. Sa tingin ko, wala siyang kakaiba. Huwag kayong umasa ng sobra. Sa panig ni Kingpin, na-teleport na siya sa array. Sa harap niya ay maraming kalaban na naghihintay. Ang mga mata ni Kingpin ay seryoso. Kung gayon, ang ikalawang round ay isang array. Nagsimula siyang sumugod upang lampasan ang round. Sa kanyang pagkakaintindi, madaling sirain ang array na ito. Parang pagbaliktad lang ng kamay. Sumuntok siya sa isang papay. Napakalakas, ngunit ang kanilang katawan ay hindi nasaktan kahit kaunti. Parang bago pa rin. Nako, anong nangyayari? Kaya nitong harangin ang aking atake. Ginamit ni Kingpin ang kanyang ultimate move. Sumugod siya. Lumipad ang dragon sa langit. Ang spiritual energy ay nagbago sa isang gininto ang dragon. Umiikot. Nagbigay siya ng sunod-sunod na atake. Pinatalsik ang bawat isa. Lahat sila ay natalo. Alam ni Kingpin na medyo mahirap ito. Hindi madaling lampasan. Ang mga papay na natalo ay tumayo muli. Ganap na buo. Ang kanilang katawan ay pinapalakas ng array. Tulad ng immortality, makakahanap ka lang ng array eye upang sirain ang array na ito. Kahit patayin mo sila ng paulit-ulit, hindi sila mamamatay. Nagmasid si Kingpin ng ilang sandali at nakita niya ang depekto. Nahanap ko na. Nagpatuloy siyang sumugod upang lampasan ang round ulit. Si Jiangyu young lady sa labas. Nakakakita na medyo matagal na. At hindi pa lumalabas si Kingpin. Siguro nabigo siya sa ikalawang round. Agad niyang inutusan ang matandang butler na sirain ang array. Huwag mong saktan ang taong iyon. Ngunit bago pa masira ng matandang butler ang array, nagkaroon ng pagsabog. Napatalsik siya. Nagulantang si Jiangyu. Ito, si Kingpin pala. Lumitaw siya ng walang bakas ng pinsala. Hindi masama ang array ninyo. Kung iba iyan, baka nakulong na hanggang mamatay. Nagmamadaling lumabas si Jiangyu. Kuya, kaya mong sirain ang array. Sa pagkakakita niya,
Nag-abiso ang sistema kay King Thin. Ang Jiang Yu young lady na ito ang reader. Ang babaeng ito ang reader. Lubos na magalang si Jiang Yu. Binabati ko kayo, sir, sa paglagpas sa ikalawang round. Ang Jiang family ay naniniwala sa katapatan. Hindi namin kayo hahayaang mawalan ng anuman. Ang butler ay kumuha ng ginto. Kumikinang. Ito ang premyo sa paglagpas. Mangyaring tanggapin ninyo. Nagulat din si King Thin. Jiang family, marami pala kayong pera. Nagsimulang magsalita si Jiang Yu. Sa totoo lang, ilang buwan na ang nakalipas. Dinala ng aking ama ang mga alagad upang magsanay. Ngunit hindi sinasadyang nahulog sa kamay ng isang evil dragon. Ang mga round na inilatag niya upang makahanap ng taong makakalampas ay para makahanap ng malakas na tao upang iligtas ang kanyang ama. Sir, kayo ang inaasahan ko. Umaasa akong tutulungan ninyo ako. Nagmamadaling ay nalalayan siya ni Dick King Thin. Huwag kang ganyan. Sa totoo lang, kung gusto mo akong iligtas ang iyong ama, napakasimple lang. Basta sumang-ayon ka sa isang kondisyon. Okay na. Iyon ay manatili sa tabi ko ng 2 taon. Nagulat ang mga tauhan. Ang aming young lady ay isang inosente at malinis na babae. Paano niya gagawin iyon basta-basta sa isang lalaki? Si King Thin ay nahihiya. Hindi yan tulad ng iniisip ninyo. Gusto ko lang na madalas na nasa tabi ko ang young lady ninyo. Wala akong masamang balak. Desididong pumayag si Jiang Yu. Sir, basta mailigtas ninyo ang aking ama. Anumang bagay. Sumasang-ayon ako. Talaga. Anumang kondisyon. Medyo nahihiya si Jiang Yu. Basta hindi masyadong labis. Okay lang. Agad na hinaranggan siya ng maid. Huwag mong iwanan ang aming young lady. Nagsalita din si King Thin. Okay na. Hindi ko kayo nilalaro. Kung magliligtas tayo ng tao, kailangan nating samantalahin ang oras. Huwag nating patagilin. Butler, tipunin ninyo lahat ng gwardya sa Jiang Mansion. Agad tayong aalis kasama si Sir. Sir, pupunta tayo sa Dragon's Cave. Mapanganib doon. Kailangan ninyong maghanda ng mabuti. Si King Thin ay lubos na kumpiyansa. Anong hindi ko pa naranasan? Dalhin mo lang ako roon. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Isang lugar na puno ng nakal-alasong tubig. Si Jiang Yu at ang Jiang family ay dinala si King Thin rito. Sir, nawala ang aking ama rito ilang panahon na ang nakakaraan. Nagpadala ako ng mga tao upang hanapin siya rito. Ngunit lahat sila ay namatay. Habang naglalakad, biglang may inatake sa grupo. Lumitaw ang evil dragon. Lahat, mag-ingat. Ngunit ang halimaw na lumitaw ay hindi evil dragon, kundi isang python. Sila ay sumugod upang umatake. At kinain ang mga gwardya. Natakot din ang butler. Patay na. Isang tao lang ang young master. Hindi niya kayang labanan ang ganoong karaming pythons. Isang python ang sumugod patungo kay Jiang Yu young lady. Balak siyang kainin. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, napugutan na ito ng ulo. Namatay nang hindi nakahinga. Tumayo si Dick King Thin upang protektahan si young lady Jiang. Okay ka lang. Sinabihan niya ang lahat na umurong. Siya mag-isa ang sumugod upang labanan ang mga pythons. Sumugod siya. Ginamit niya ang kanyang sword technique. Heaven and Earth sword technique. Sumunod-sunod siyang umatakeng may sword chi. Sa isang kisap mata, ang mababangis na pythons ay naging mga puting buto. Sa isang galaw, nilinis niya silang lahat. Napakalinis. Nakakatakot ang kasanayan ng Sir. Young lady, hindi kayo nagkamali. Talagang napakahusay ng Sir na ito. Si Jiang Yu ay lubos na nasisiyahan. Napakabuti. Siguro kaya niya ring iligtas ang aking ama. Bigla, naramdaman ni Dick King Thin na may kaunting aura ng dragon mula sa isang lugar. Tumakbo siya upang tingnan. Punta tayo at tingnan. Kaya't sumunod ang grupo kay King Thin. Pumunta sila sa lugar na may aura ng dragon. Walang anuman doon, maliban sa isang malaking itlog ng halimaw na nakahiga roon. Mukhang malapit ng map isa. Sa ilalim ng malaking itlog, may ilang taong na trap, nagsisikap na tumakas. Mula sa loob ng itlog, isang dila ang lumabas. Kinuha ang isang tao. Hinayla ito sa loob upang kainin. Binunot ni King Thin ang kanyang espada at sumugod. Nakita ko na ang evil dragon. Agad niyang ginamit ang kanyang sword chi. Lumukso siya at tinagpa ang balat ng itlog. Ang balat ay dahan-dahan na basag. Sa loob, isang jawlong ang kumukuha ng tao. Galit itong umungol. Medyo nagulat si King Thin. Ha,
Isa itong Jiaolong. At maliit pa. Sa mga taong nakahiga roon, si Jiang Yu ay nakilala ang kanyang ama. Agad siyang sumugod upang tingnan ang sitwasyon. Ama, okay po kayo. Ngunit dahil hindi niya pinansin ang paligid, ang Jiaolong ay nasa likuran. Naghahanda na umatake. Young Lady Jiang, mag-ingat. Si Dick Kingpin, sa isang pagkakataon ng pagiging hero, sumugod upang protektahan si Young Lady Jiang. Sumugod si Dick Kingpin upang harangin si Jiang Yu. Binunot niya ang kanyang espada upang atakihin ang Jiaolong. Itinapon niya ang espada ng perpekto. Direktong sa bibig nito. Hindi na ito makakagat. Wala nang magawa ang Jiaolong. Balak nitong bugan ng tubig upang itulak ang espada. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang tubig ay nahati sa dalawa. Parang fountain sa water park. Tumalsik kung saan-saan. Nahawa si Jiang Yu sa malayo. Medyo natakot siya. Si Kingpin ay sumugod at binigyan ito ng isang sipa. Binasa mo ang anak ko. Napakarumi mo. Habang nakikipaglaban sa Jiaolong, biglang naramdaman ni Kingpin ang panganib mula sa ibang panig. Isang dragon ang lumitaw. Ngumanga ng malaki. Umatake kay Kingpin. Mabilis na umilag si Kingpin. Sa daanan, niyakap niya si Young Lady Jiang. Hinayla siya palabas ng peligro. Hindi ko inaasahan. Sa paglaban sa maliit, lumabas ang malaki. Muntik na akong mamatay. Medyo nahihiya si Jiang Yu. Lumingon siya at mahinang sinabi, Sir, maaari ninyong luwagan ang inyong kamay. Si Kingpin, sa sandaling ito, napansin niya, sa gitna ng panganib, niyakap niya ang baywang ng anak ng iba. At mahigpit pa, talaga namang 10 puntos. Nahihiya ang dalawa. Naghiwalay sila. Nako, Diyos ko, paumanhin. Hindi ko sinasadya. Habang hindi nag-iingat ang dalawa, ang butler na nakatayo sa malayo ay sumigaw. Ulit, babalik na naman. Bilisan ninyo. Pagtingin sa harap, ang malaking Jiaolong ay papalapit na. Ang kanyang cultivation level ay mataas. Hindi maaaring maging pabaya. Sumugod si Dick Kingpin upang makipaglaban sa Jiaolong. Ngunit napakalakas ng Jiaolong. Sa isang atake, napatalsik si Kingpin. Pagkatapos, binato ng Jiaolong si Dick Kingpin. Tumama siya sa lupa. Napakalakas ng atake na nagdulot ng pagbiyak sa lupa. Sir, mukhang hindi kayo kalaban ng Evil Dragon. Bilisan natin at iligtas natin ang Master. Young Lady, tama ang sinabi ng butler. Habang hindi pa nakatuon ang Evil Dragon, bilisan ninyong umalis. Ngunit si Jiang Yu ay mabait. Lahat, dalhin ninyo si ama papalayo. Mayroon akong ilang magic treasures pa sa akin. Makakatulong ito na pahabain ang oras para sa inyo. Sumugod si Jiang Yu. Huwag ng maraming salita. Bilisan na kayo. Kinuha niya ang magic treasure sa kanyang kamay. Naghahanda na lumaban. Chen Kunring. Inihagis ito ni Jiang Yu. Lumiit ito mula sa pagiging maliit. Dahan-dahan lumaki. Sa panig ni Kingpin. Nakahiga siya sa ngipin ng Jiaolong. Delikado siya. Hindi siya natatakot. Pero natatakot siya sa ibang bagay. Mabaho ang bibig. Hindi ka nagsisipilyo. Mabuti na lang. Dumating ang Chen Kunring ni Jiang Yu mula sa kanyang direksyon. Tumama ito sa ulo ng Jiaolong, na nagpatalsik kay Kingpin. Ang magic treasure na ito ay epektibo rin. Ang isang atake ay nagpatuliro sa Jiaolong. Nahilo ang kanyang ulo. Nagulat din si Dick Kingpin. Mukhang si Young Lady Jiang ay may ganoong epektibong magic treasure. Sa palagay niya, malapit na siyang mawalan ng malay. Kaya kumilos siya. Hindi niya maaaring mapahiya pa. Itinaas ni Dick Kingpin ang kanyang kamay patungo sa Jiaolong. Sinipsip niya ang spiritual energy nito. Pagkatapos, ginamit niya ang beast transformation technique. Naging kalahating dragon siya. Naging isang dragon man. Ang mga mata ni Kingpin ay seryoso. Handa na sa mabilisang laban. Nagising na rin ang Jiaolong. Patuloy itong umatake. Nagbuga ito ng napakalakas na energy ball. Ngunit si Kingpin ay walang takot. Ginamit niya ang kanyang katawan upang saluhin ito. Si Dick Kingpin ay lumagpas sa shockwave. Sumugod siya sa Jiaolong. Binigyan niya ito ng suntok na nakabasag ng panga. Diretso siyang na-knockout. Sa isang suntok mula kay Kingpin. Natalo ang Jiaolong. Bumagsak ito sa harap ni Jiang Yu. Nagulat si Jiang Yu. Ha, patay na siya. Ganoon lang ka-simple. Nakatayo si Dick Kingpin sa katawan ng Jiaolong. Siguro namatay na talaga siya ngayon. Nagtataka si Jiang Yu. Paano mo ito ginawa? Isang galaw lang.
Pinatay mo na. Nagulat din ang butler at ang mga tauhan. Napakalakas niya. Akala ko kanina, mababa siya. Mukhang palagi niya tinatago ang kanyang lakas. Young Lady Jiang, naligtas ko na ang inyong ama. Ayon sa ating kasunduan, mula ngayon, kailangan ninyong manatili sa tabi ko. Sir, huwag kayong mag-alala. Sinabi ko, gagawin ko. Hindi ako magsisinungaling. Lubos na masaya si Dick Kingpin. Kung gayon, napakabuti. Mahirap humanap ng reader. Hindi niya maaaring hayaan itong makatakas. Sinabi ni Jiang Yu sa iba pa. Butler, lahat, dalhin ninyo si ama pauwi. Mananatili ako rito kasama si Sir. Hinaharang siya ng maid. Hindi maaari, young lady. Si Jiang Yu ay medyo galit. Hindi ka nakikinig sa akin. Natakot ang maid. Kung ano ang sinabi ninyo. Iyon na iyon. Yumuko siya. Young lady, mag-ingat kayo. Umalis sina Dick Kingpin at Jiang Yu. Siya talaga ay isang taong nagpapahalaga sa salita. Halika na. Sumama ka sa akin palabas. Nagtataka si Jiang Yu. Saan tayo pupunta? Lumipat ang eksena. Sa labas ng Kunlun Mirror. Maraming tao ang natamba. Sina Liu at Xiaogui ay nagsisikap na protektahan sila. Sila ay inatake ng mga tao mula sa Heavenly God Hall. Ang gusto ng Heavenly God Hall na ito ay ang Kunlun Mirror. Kung ayaw ninyong mamatay, bilisan ninyong umalis. Kung gusto ninyo ang Kunlun Mirror, okay lang. Pero dumaan muna kayo sa bangkay ko. Isang elder ng Heavenly God Hall ang sumugod upang umatake. Napakalakas din niya. Kung gayon, susundin ko ang inyong nais. Ang mga tao ng 100 Flowers Pavilion ay sumugod ng sabay-sabay upang protektahan ang Kunlun Mirror ni Kingpin. Ngunit ang lakas ng elder ng Heavenly God Hall ay hindi biro. Sa isang galaw niya, hindi nila ito mapigilan. Ang buong hukbo ay natalo. Ang proteksyon ay nabawasan sa isang Liu na lang. Siya ay kailangang harapin ang atake ng maraming tao. Gumawa din ng depensa si Liu. Nagpakawala siya ng 2 gintong isda. Sumugod sila upang harangin ang mga taong iyon. Ngunit ang atake ay masyadong mahina. Hindi ito makakasakit. Sa antas na ito, gusto mo pa ring humarang. Hindi mo alam ang iyong lugar. 2 tao ang sumugod, pero si Liu ay wala ng paraan upang lumaban. Agad siyang natalo ng 2 taong ito. Isang malakas na atake ang tumama sa lupa. Pagkaalis kay Liu, nagpatuloy silang sumugod upang kunin ang Kunlun Mirror. Lubos silang nasisiyahan. Nasa kamay na ang bagay. Naghihintay na ang Hallmaster na bumalik tayo. Bigla, si Dick Kingpin at Jiang Yu ay lumabas. Kalmado, parang naglalakad sa parke. Nagulat si Jiang Yu. Sa labas, may iba pang mundo. Ang mga tao mula sa Heavenly God Hall ay nagulat rin. Dick Kingpin. Tiningnan ni Dick Kingpin ang eksena sa harap niya. Nataranta siyang sumigaw. Young Lady Lee. Si Liu ay nakahiga sa malayo. At 3 tao mula sa Heavenly God Hall ang nasa harap niya. Talaga namang naghanap kami ng matagal. Hindi nahanap, pero pag nakahanap na, hindi naman nahirapan. Nakatanggap kami ng balita. Dumating kami rito upang kunin ang Kunlun Mirror. Hindi ko inaasahan na mahuhuli rin kita. Young man. Lubos silang nasisiyahan. Sumugod sila upang umatake. Nagbago sila sa itim na uwak at itim na dragon. Ngayon, mayroon tayong pagkakataon na gumawa ng malaking kontribusyon. Mabilis na nag-react si Dick Kingpin. Niyakap niya si Jiang Yu. Hindi maganda. Bilisan natin. Mabuti na lang at mabilis siyang tumakbo. Ang kombinadong atake nila ay napakatakot. Nagpakawala sila ng isang malaking pagsabog. Puno ng usok kung saan-saan. Ngunit ang Kunlun Mirror sa malapit ay hindi nasaktan kahit kaunti. Lumingon si Kingpin. Galit. Mabuti. Mga aso ng Heavenly God Hall. Naglakas loob kayong pumunta sa pinto. Sinubukan ni Xiaogui na pigilan siya. Master, bilisan kayo. Ang mga taong iyon ay elders ng Second Branch Hall. Hindi ninyo sila kalaban. Ay nalalaya ni Kingpin si Liu. Umalis. Bakit nila kayo at si Liu ginawan ng ganyan? Hinding-hindi ko sila palalampasin. Ngayon, hahayaan ko silang manatili rito. Nakatayo si Dick Kingpin doon. Nakaharap sa 3 elders ng Heavenly God Hall. Young man mula sa Dick clan. Ilang beses mo na kaming pinigilan sa aming ginagawa. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Desidido si Dick Kingpin. Ang kahihinatnan ay papatayin ko kayong lahat. Ang 3 ay nagbago sa itim na dragon.
Sumugod silang tatlo. Nagkakaisa. Balak atakihin si Kingpin. Ang bawat atake ay napakalakas. Madaling naiwasan ni Dick Kingpin. Naglakas loob kayong saktan si Liu at Xiaogui. Ipaparamdam ko sa inyo ng doble. Hayaan naming makita kung paano mo gagawin iyan ng doble. Sa ilalim ng pagkakapulupot ng tatlo. Si Dick Kingpin. Gaano man siya kalakas, mahirap pa rin sa kanya. Tinawag niya ang kanyang mga kapatid. Xiaohei, Yantan, Golden Bird, Giant Ape, tulungan niyo ako. Agad na lumitaw ang mga kapatid. Master, nandito kami. 3 laban sa 3. Umatake si Little Monkey muna. Isang suntok, pinindot ang 3 elders. Si Yantan, nakaupo sa tabi ni Liu. Nagsalita kay Kingpin. Laban muna kayo. Poprotektahan ko kayo at si Young Lady Lee. Tiningnan ni Kingpin ang laban. 3 kapatid laban sa 3 tao. Hindi pa rin nila matalo ang 3 elders. Kahit hindi nila matalo ang 3 elders. Ang lakas ng mga kapatid ay napakalakas. Ang destructive power ay hindi biro. Nagulat si Jiang Yu sa tabi. Sir, sino po kayo? Paano kayo nakakatawag ng Divine Beasts? Akala ni Kingpin, nanalo na siya. Sinabi niya ng malakas. Sa kaunting lakas lang. Naglakas loob kayong agawin ang Kunlun Mirror ko. Hindi ninyo talaga alam ang inyong lugar. Mula sa usok, kalmado lumabas ang 3 elders. Young man, huwag kang masyadong magyabang. Ang atake nila ay hindi sapat para sa kanila. Nagpakita sila ng pinakamalakas nilang anyo. Kalahating tao, kalahating halimaw, lahat. Hindi tayo maaaring magpatumpik-tumpik. Mabilis na labanan. Ang anyo ng dalawa pa ay napakakakaiba rin. Naiintindihan. Patayin ang batang iyon mula sa Dick Clan. Kunin ang Kunlun Mirror. Hindi kailanman natakot si Dick Kingpin. Kinuha rin niya ang kanyang espada at sumugod. Halika rito. Ngayon, kung hindi kita mapatay, hindi ako magiging Dick Kingpin. Nagsimula na naman ang labanan. Ipinakita ni Dick Kingpin ang kanyang sword intent. Heaven and Earth Sword Technique. Heaven Slaughter First Style. Isang napakalakas na espada, pero tumama sa katawan ng elder na iyon. Naharang niya ito gamit ang 2 kamay niya, na may balabal, ganap na buo. Nagulat si Kingpin pagkatapos tagpasin. Paano? Sinira niya ang aking sword chi gamit ang kanyang kamay. Ang 2 natitirang elders ay nagkakaisa. Umatake ng pataksil. Ang iyong sword chi ay masyadong mahina. Bumaba ka sa impyerno at magsanay pa. Si Xiaogui sa tabi ay lubos na nag-aalala. Mga kapatid, takot ako. Baka mamatay siya. Ngunit matigas pa rin ang buhay ni Kingpin. Hindi siya namatay. Lintik. Ang totoong malakas ng Heavenly God Hall pala sila. Ngayon, mukhang naharap ako sa isang mahirap na kalaban. Bigla, nagsalita ang Kunlun Mirror sa likuran niya. Sinabihan niya si Kingpin na pumasok sa kanyang katawan. Pumasok sa aking katawan. Ano ang nasa katawan mo? Ako, Dick Kingpin. Hindi ako takot mamatay. Sa aking katawan, mayroong Chaotic Secret Territory. Kailangan mo lang silang dalhin dito. At may paraan akong mapigilan sila. Ang 3 elders ay patuloy na sumugod upang umatake. Ang buhay ng batang ito ay napakatigas din. Bakit hindi niya sinaksak ang kanyang blood vessel? Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Nang makita na maganda ang plano ng Kunlun Mirror, si Dick Kingpin ay mabilis na lumipad papasok sa mundo sa loob ng salamin. Ang 3 elders ay hindi natakot. Nais lamang nilang patayin si Kingpin at kunin ang salamin. Hindi sila nagdalawang isip at humabol. Pumasok sa loob ng salamin. Pagpasok sa loob, sa harap ni Kingpin, maraming pinto ang lumitaw. Alin ang chaotic space? Mukhang ang pangalawang pinto sa kaliwa. Mukhang, gusto ko ng eksakto. Hinahabol na nila ako. Nagbibiro pa ang Kunlun Mirror. Ang 3 elders ay malapit na. Young man, hindi ka makakatakas. Sumuko ka na lang. Wala nang ibang paraan si Kingpin. Kailangan lang niyang sumugod ayon sa sinabi ng kanyang mga ninuno. Hindi na kailangang maghintay. Pasok sa malaking pinto. Pangalawang pinto sa kaliwa. Agad niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ang 3 elders ay nakakita rin. Bilisen. Huwag hayaang makatakas siya. Pagdaan sa pinto, maraming kalansay sa paligid. Tumingin ang 3 elders sa paligid. Kakaiba. Nasaan na ang tao? Kakalabas pa lang niya rito. Si Dick Kingpin, na nakapasok muna.
ay nagtago sa isang lihim na lugar at palihim na nagmamasid. Talaga, humabol sila rito. Nagtatanong si King Thin sa Kunlun Mirror. Dito, hindi ba ito chaotic space? Bakit hindi ito katulad ng iniisip ko? Sinabi ko na ang pangalawang pinto sa kaliwa. Pero sa pagmamadali mo, pumasok ka sa pangatlong pinto. Lintik, saan ka? Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Muntik na akong patayin mo. Sa tabi, may kuweba. Maaari kang magtago doon. Sinundan ni Dick King Thin ang tagubili ng Kunlun Mirror. Naglakad siya hanggang sa isang kuweba. Pagkalipas ng 15 minuto, matagumpay siyang nakapasok sa kuweba. Ngunit ang eksena sa harap niya ay napakahirap paniwalaan. Kung saan-saan ay kumikinang na mga spiritual stones. Ito talaga ay isang bundok ng spiritual stones. Mabilis na lumapit si King Thin. Sa mga spiritual stones na ito, baka makatulong ito na mag-breakthrough sa kanyang cultivation at mapataas ang kanyang realm. Kapag nagtagumpay siya, ang pagharap sa mga iyon ay hindi na magiging problema. Ngunit nagulat siya. Habang papalapit siya, nahulog siya sa isang lava pit. Agad siyang nag-beast transformation. Tumubo ang pakpak, lumipad siya, naligtas ang kanyang buhay. Hindi maganda. Ito ay isang illusion. Mabilis na lumipad si Dick King Thin palabas ng lava pit. Muntik na siyang mahulog doon. Mapanganib talaga. Nagsalita ang Kunlun Mirror. Paumanhin. Hindi ko pa na-explore ang lugar na ito. Kaya hindi ko naaalala na may illusion. Ngunit ang illusion na ito ay napakatotoo. Bakit hindi mo ito samantalahin? Kung kaya mo silang hilahin dito. Hindi nila alam ang sitwasyon. Mataas ang posibilidad na mahulog sila sa lava pit. Ang plano ay napaka-feasible. Mabilis na kumilos si Dick King Thin. Lumipad siya upang hilahin sila. Sinabi pa niya, may punto ka, Kunlun Mirror. Sa labas, ang tatlong elders ay naghahanap kanina pa. Hindi pa rin nakikita si Dick King Thin. Sa sandaling ito, lumitaw siya sa puno. Hey, talaga namang bulag kayo. Nandito ako sa harap, pero hindi ninyo makita. Nandyan siya. Young man, napakalakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang insultuhan kami. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan at patayin siya. Agad na ginawa ni Dick King Thin ang isang trick. Gusto ninyo akong patayin. Kung may kakayahan kayo, habulin ninyo ako. Pagkatapos nito, patuloy siyang tumakbo at sinumpa sila. Mga tatlong tanga, mabuti na lang. Nahulog sila sa patibong. Sinunod nila siya. Dahan-dahan pumasok sa kuweba. Pagpasok sa loob, tumigil siya. Ang tatlong elders ay humabol. Ang batang ito ay talagang tanga. Nagtago pa sa isang lugar na walang takasan. Tamang-tama, hahuliin natin silang lahat. Young man, tingnan ko kung saan ka tatakbo. Kung hindi ka makakatakas, kung gayon, lalaban ako sa inyo rito. Ang elder ay hinamak siya. May tapang ka, pero ganoon lang. Sa pagkakataong ito, tingnan ko kung hanggang kailan ka makatiis. Mabilis na napalibutan si Dick King Thin ng tatlong tao. Wala na siyang takasan. Nagpatuloy si Dick King Thin sa pagyabang. Kung gayon, kailangan ninyong imulat ang inyong mga mata na parang aso at tingnan ninyo ng mabuti. Pagpasok ng apat sa tamang posisyon ng illusion, bigla itong nawala. Ang isang malaking hukay, tulad ng dati, ay muling lumitaw. Mabilis na ginamit ni Dick King Thin ang beast transformation. Tumubo ang pakpak, lumipad siya. Ang tatlong iyon ay hindi nakapag-react. Hindi maganda. Anong nangyayari? Mukhang nabitag tayo. Si Dick King Thin ay lumipad. Hindi niya nakalimutang magbiro. Mga batang paslit. Naglakas loob na maglagay ng bitag sa amin. Patay na. Patay na. Malapit na kaming mahulog. Ngunit, hindi inaasahan. Sa tatlo, may isang marunong lumipad. Hinayla niya ang dalawang iba pa. Dahil dito, nailigtas nila ang kanilang buhay. Masyado kang inosente. Ang aking Zantian bloodline ay kayang lumakad sa ere. Hindi ako mahuhulog. Ngunit hindi rin ito madali. Si Dick King Thin, na nasa itaas, nakakakita na gusto nilang tumakas. Ito ang magandang libingan na pinili ko para sa inyo. Ginamit niya ang kanyang napakalakas na atake. Bumagsak ito sa tatlong elder na naglulukso. Agad silang nataman. Hindi sila nakapag-react. Sa ganitong paraan, tatlong eksperto ng Heavenly God Hall ang nailibing sa lava sa kuweba. Sa wakas, naayos na sila, kung hindi lang sa illusion dito. Siguro ikaw ang biktima. Pinuri din ng Kunlun Mirror si King Thin. Magaling, napakatalino.
Walang katulad. Wala anuman. Swerte lang ako ng kaunti. Ganoon karaming spiritual stones. Hindi ako magpapakumbaba. Agad na kinuha ni Dick Kingpin ang lahat sa system space. Sa isang kisap mata, malinis ang buong kuweba. Wala nang natira. Sa labas, nagising na si Liu. Inalayan siya ni Xiaogui. Young Lady Li, sa wakas, gising na po kayo. Si Jiang Yu ay lumapit. Nasaan na ang mga tao mula sa Heavenly God Hall? Pumasok sila sa Kunlun Mirror. Hinayla sila ng master. Nag-aalala si Jiang Yu. Ang mundo sa labas ay napanganib. Sir, pumasok siya. Babalik siya. Hindi ba? Habang nag-aalala sila, dahan-dahan lumabas si Dick Kingpin mula sa Kunlun Mirror. Lubos siyang buo, walang bakas ng sugat. Pagkalabas pa lang, sinalubong na siya ng dalawang magagandang dilag. Tunay na mapalad. Okay lang ako. Naayos na ang tatlong iyon. Liu, kanina, nawalan ka ng malay. Nasugatan ka ba? Salamat po, Brother Dick, sa inyong pag-aalala. Medyo nahilo lang po ako. Okay na po ako. Kung gayon, mabuti. Hindi ligtas dito. Bilisan na tayong bumalik sa academy. Oo nga pala, Xiaogui. Mayroong special tunnel na kumukonekta sa main hall ng Heavenly God Hall. Magpadala ka ng tao upang palihim na mag-surveillance. Ano man ang mangyari, ipaalam mo agad sa akin. Sinunod ni Xiaogui ang utos. Opo, Master. Pagkatapos ayusin ang lahat, umuwi na sila sa academy. Si Yantan ngayon ay lumukso. Hey, nandito pa ako. Nakalimutan mo na yata ako. Sa loob ng branch hall. Bigla, isang misteryosong espasyo ang lumitaw. Mula sa loob, dalawang itim na anino ang lumabas. Hindi alam kung sino sila. Lumipat ang eksena. Pagkalipas ng ilang oras, nakabalik na sila sa Kenglan Academy. Dinala ni Dick Kingpin si Jiang Yu sa kanyang tirahan. Sina Young Lady Li at Xiaogui ay bumalik na sa kanila. Sumama ka sa akin. Nagtatanong si Jiang Yu. Sir, bahay ninyo po ito. Hindi. Dorm ko lang ito. Pansamantala lang. Hindi nakapagtataka na mukhang sira-sira. Pagpasok sa bahay, umupo si Dick Kingpin sa kama. Pagkatapos, nagsalita siya ulit. Young Lady Jiang, pumarito kayo. Medyo nag-aalala si Jiang Yu. Ano ang gagawin niya? Nahihiya si Jiang Yu. Nagtanong, Sir, ibig ninyong sabihin, huwag matakot. Gusto ko lang na makasama mo ako sa isang bagay. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kamay ni Jiang Yu. Hinayla siya upang umupo sa tabi niya. Sir, kumalma muna kayo. Bagaman pumayag akong manatili sa tabi ninyo. Hindi ibig sabihin na gagawin ko ang anumang bagay. Hinawakan ni Dick Kingpin ang binti ni Jiang Yu. Hindi. Kailangan mong gawin ito. Sumigaw si Jiang Yu. Ah, sir. Huwag po ganyan. Inayos niya ang posisyon ni Jiang Yu. Huwag nang magpupumiglas. Habang nagpupumiglas ka, mas masakit. Gusto ko lang makasama ka sa cultivation. Akala mo kung ano. Namula si Jiang Yu sa hiya. Lumingon siya sa ibang direksyon. Kasi masyado akong nag-isip. Si Yantan sa tabi ay kumakain ng pakwan. Bakit mo pinipilit ang isang tao na mag-cultivate? Ang pilit na hinog ay hindi matamis. Naintindihan mo kung ano. Manahimik ka at kumain ka ng pakwan. Young Lady Jiang, simulan na natin. Nagsimula na silang dalawa mag-cultivate. Magkaharap, gamit ang kanilang chi. Si Young Lady Jiang ang reader. Kailangan kong subukan kung ang reader ay makakaatake sa aking seal. Noong una, si Truong Thao lang, kapag naglilinang, ay gumagawa ng aura na umaatake sa seal. Kung gayon, subukan natin sa paglilinang muna. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali ng paglilinang, walang senyales ang kanyang seal. Lubos na normal, nawalan ng pag-asa si Dick Kingpin. Kakaiba talaga, walang epekto. Lumingon siya kay Yantan. Siguro kailangan kong kumain ng tulad ni Yantan. Upang subukan, kinuha niya ang pakwan sa kamay ni Yantan. Young Lady Jiang, kainin niyo itong piraso ng pakwan. Nagulat din si Jiang Yu. Ha, hindi tayo maglilinang. Kakain tayo ng pakwan. Medyo nahihiya si Dick Kingpin. Medyo kakaiba ito, pero subukan mong kumain ng kaunti. Si Yantan ay galit. Hey, bakit mo inagaw ang pagkain ko? Lubos na masunurin si Jiang Yu. Kinuha niya ang piraso ng pakwan at kumain. Walang tanong. Naramdaman ni Kingpin sa kanyang katawan. Ngunit ang seal ay tulad ng dati. Walang reaksyon.
Nawalan ng pag-asa si Kang Thin. Sa wakas, paano ko magagawa na magkaroon ng epekto ang reader? Hindi maintindihan ni Jiang Yu kung anong gusto niya. Sir, okay po kayo. Sa sandaling ito, pumasok si Liu. Brother Dick, nakarinig ako na nagbukas ng bagong medicine garden. Sabi, mayroong mga kakaibang halamang gamot doon. Gusto ninyo po bang sumama para tingnan? Young Lady Lee, ganoon kabilis kayong gumaling. Uminom po ako ng Pyldores. Kaya mabilis po akong gumaling. Brother Dick, hindi pa po ninyo nasasagot ang tanong ko. Naiinip si Dick Kang Thin. Hindi ako masyadong interesado sa medicine garden. Puntahan mo na lang. Ngunit si Jiang Yu ay iba. Lubos siyang interesado. Young Lady Lee, maaari po ba akong sumama? Hindi pa po ako nakakalabas ng Kenglan Academy. Masyado po akong curious. Masaya rin pumayag si Liu. Napakahusay. Sumama po kayo sa amin. Dalawang babae. Nagkita pa lang. Pero napakalapit na parang magkapatid. Magkahawak kamay silang pumunta upang tingnan ang mga halaman. Sa labas, dalawang itim na anino ang lumabas mula sa branch hall. Lumipad sila sa Kenglan Academy. Nagkataon, nakarating din sila sa Medicine Garden. Ito ang Kenglan Academy. Ang batang iyon si Dick Kang Thin ay nandito. Siguro hindi niya kami nakikita. Hindi ba? Lilito tayo pagkaalis niya. Tiyak na hindi niya tayo mahahanap. Ang batang iyon ay napakakakaiba. Sinabi ng main hall na palihim natin siyang bigyan ng isang trick. Pagkatapos, maghanap tayo ng paraan upang maaga ang Kunlun Mirror. Ang dalawa pagkatapos ay kumuha ng isang malaking gourd. Naglabas sila ng isang bagay na itim na usok. Sa loob ng Medicine Garden, ang mga estudyante ay nag-e-explore. Tingnan ninyo, hindi ko pa nakikita ang mga halamang gamot na ito noon. Sabi, ang mga halamang gamot na ito ay may spiritual qualities. Ang ilan ay maaaring maging spiritual medicine. Ang dalawang magandang dilag ay nakarating din. Young Lady Jiang, ito ang bagong medicine garden na sinabi ko sa inyo. Siguro wala kayong ganyan. Lubos ding interesado si Jiang Yu. Bihira ito. Bigla, napansin ni Jiang Yu ang itim na usok. Ha, ang itim na usok na iyon. Galing sa medicine garden. Hindi pinansin ng lahat. Nagpatuloy silang mag-tour. Siguro ganito. Bigla, may sumigaw. Hindi maganda. Mayroong isang bagay sa usok na ito. Masakit. Naramdaman ko na mayroong lumalaki sa aking katawan. Mula sa katawan niya, lumabas ang ilang kakaibang bagay. Sa isang kisap mata, siya ay naging napakatakot. Mukhang nawala ang kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga tao sa paligid ay ganoon din. Si Liu at Jiang Yu ay lubos na natakot. Ano ito? Anong nangyayari? Naramdaman ni Liu na delikado ito. Natakot siya at naghanda na tumakas. Mukhang may kakaibang nangyari. Bilisan mo. Ngunit nang tingnan niya ang kamay ni Jiang Yu, nagkaroon din ng ilang kakaibang pagbabago. Si Jiang Yu ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga kakaibang itim na marka. Young Lady Lee, masakit po sa akin. Masama ba ito o mabuti? Si Dick Kang Thin ay sabik ding pumunta sa Medicine Garden upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagpunta siya rito upang tingnan kung bakit lahat ay pumupunta rito. Pagbukas ng pinto, ang eksena sa loob ay lubos na sira. Itim na usok ang sumasaklaw sa lahat. Kung saan-saan ay may sigaw ng tulong at yantan. Naramdaman ko na may labanan doon. Tiyak na may nangyari. Hindi maganda. Iyon ang direksyon kung saan pumunta si Young Lady Lee at Jiang Yu. Nasa panganib sila. Agad na sumugod si Dick Kang Thin. Binigay niya ang lahat ng kanyang bilis upang hanapin sila. Samantala, si Jiang Yu ay kinokontrol ng itim na usok. Inatake niya si Liu. Mabilis niyang nasugatan siya. Lubos na nagsisisi si Jiang Yu. Patuloy siyang humihingi ng tawad. Paumanhin. Paumanhin. Young Lady Lee, hindi ko po makontrol ang sarili ko. Nakahiga si Liu sa lupa. Bagaman masakit, nag-aalala pa rin siya. Ano ba talaga ito? Kinokontrol ka ng itim na usok. Bagaman malinaw ang kanyang isipan. Hindi sumusunod ang kanyang katawan. Patuloy na sumugod si Jiang Yu upang umatake. Sa mismong pinakadelikadong sandali, dumating si Dick Kang Thin sa tamang oras. Agad niyang pinigilan si Jiang Yu. Pagkatapos, patuloy siyang kumilos upang kontrolin siya. Medyo sinasamantala ang pagkakataon. Young Lady Lee, anong nangyayari rito? Nataranta si Liu. Hindi ko rin po alam.
Kagagaling lang namin dito kasama si Young Lady Jiang. Tapos may nakasalubong kaming itim na usok. Pagkatapos lang hapin ni Young Lady Jiang. Naging ganito na siya. Bukod kay Young Lady Jiang, lahat ng ibang estudyante rito ay nagkaroon din ng mutation. Pagkatapos magsalita, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Baliw. Nagsimulang palibutan silang tatlo. Si Dick Kingpin, isang hero na nagal iligtas ng magagandang dilag. Niyakap ang dalawang babae. Patuloy na umiilag. Masyado itong kakaiba. Tiyak na may gumawa ng kalokohan. Kinuha niya ang isang string at itinali si Jiang Yu. Li Yu, bantayan mo si Young Lady Jiang. Pupunta ako upang ayusin ang iba. Inalayan ni Li Yu si Jiang Yu. Gamitin ninyo ang kamay ninyo ng dahan-dahan. Lahat sila ay inner disciples. Sumugod si Dick Kingpin upang lumaban. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sila papatayin. Umatake siya ng napakabilis. Patuloy siyang umatake. Natalo niya ang mga estudyante. Sa isang kisap mata, natalo niya silang lahat. Napakadali. Nagsalita si Jiang Yu. Sir, paumanhin talaga. Sinama ko kayo sa problema. Niyakap siya ni Kingpin. Napakamahalaga. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba't okay na? Li Yu, abala ka sa pag-ayos ng mga nawalan ng malay. Dadalhin ko si Jiang Yu para gamutin muna. Si Yan Tan ay nagpapakumbaba na nanatili. Young Lady Li, bantayan ko kayo. Ang dalawang tao mula sa Heavenly God Hall ay kanina pa nanunood. Hindi nakapagtataka na ang mga tauhan natin ay patuloy na natatalo sa kanyang kamay. Talaga namang may kakayahan siya. Okay lang. Maaga o huli, mamamatay siya sa kamay natin. Pagkatapos nito, palihim na umalis ang dalawang ito. Nagtungo sila sa isang lugar. Panahon na upang kumilos. Pagbalik sa silid, inihiga ni Kingpin si Jiang Yu sa kama. Si Jiang Yu ay lubos na hindi komportable. Sir, hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko. Agad na kinuha ni Dick Kingpin ang pulso niya. Ngunit ang pulso ay medyo kakaiba. Maging matyaga kayo ng kaunti. Hahanap ako ng paraan upang gamutin kayo. Magandang sistema. Mayroon bang Pyldores na makakagaling kay Young Lady Jiang? Si Young Lady Jiang ay tinamaan ng kakaibang lason. Bagaman may Pyldores na makakagaling. Napakatindi ng epekto nito. Baka hindi niya kayanin. Kung gayon, may paraan ba para makakayanan niya? Maliban na lang kung maglakas loob kayong isakripisyo ang inyong sarili upang tulungan siyang sumipsip ng epekto ng gamot at lason. Tunay na hindi simple. Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang Pyldores. Medyo nag-aalala ang sistema. Kailangan ninyong mag-ingat. Hindi simple ang paghawak nito. Hawak ang Pyldores. Si Dick Kingpin ay lubos na determinado. Anuman ang hirap, hinding-hindi ko hahayaan na masaktan si Young Lady Jiang. Ako ang nagdala sa kanya rito. Kailangan kong panagutan siya. Kinuha niya ang Pyldores at inilagay sa bibig ni Jiang Yu. Pagkatapos uminom, agad siyang nagpupumiglas. Ang kanyang katawan ay lubos na hindi komportable. Tumaas ang lakas niya. Naputol pa niya ang tali. Sir, ang init ng katawan ko. Hindi ko na kaya. Si Jiang Yu ay bumagsak patungo kay Dick Kingpin. Lubos na nahihiya si Dick Kingpin. Young Lady Jiang, huwag po ganyan. Hindi pa rin bumibitaw si Jiang Yu. Hindi ko na kaya. Ang init talaga. Pakiramdam ko sisubog ako. Hindi maganda. Tiyak na masyadong malakas ang epekto ng gamot. Hindi kayang kayanin ng kanyang katawan ang nangingibabaw na lakas na ito. Agad siyang gumalaw. Kailangan niyang mabilis na sumipsip ng kaunting epekto ng gamot palabas. Hinawakan ni Kingpin ang katawan ni Jiang Yu. Dahan-dahan siyang nagsimulang sumipsip. Gayunpaman, kaunting lang ang nasipsip niya. Karamihan ng epekto ng gamot ay ayaw lumabas. Ang gamot na ito ay hindi normal. Kailangan niyang gumamit ng kaunting trick. Nagsimula siyang lumapit sa mukha ni Jiang Yu. Paumanhin, Young Lady Jiang. Ito ba ang trick niya? Talagang kakaiba. Habang nagdikit ang kanilang mga labi, ang seal sa katawan ni Kingpin ay nabawasan ng dugo. Ano ito? Kagagaling lang. Inatake ang seal. Hindi tama. Ang aura na umatake kanina ay may ritmo. Ang ritmo na ito ay katumbas ng bilis ng kanyang puso. Hula ni Dick Kingpin. Ang paraan upang sirain ang seal ay konektado sa tibok ng puso ni Young Lady Jiang. Natanggal na ang epekto ng gamot. Dahan-dahan iminulat ni Jiang Yu ang kanyang mga mata. Ang kasalukuyang eksena ay medyo awkward. Nahihiya silang magkatinginan. Ang hangin ay napaka-creepy.
Agad na tumalon si Jiang Yu palayo. Tinakpan niya ang kanyang katawan ng kumot bilang depensa kay Kingthin. Agad na ipinaliwanag ni Dick Kingthin. Sandali lang, young lady Jiang. Huwag ninyong maintindihan. Nahihiya si Jiang Yu. Ganap siyang natakpan. Alam ko na. Umalis na kayo ng kaunti. Nahihiya si Dick Kingthin. Dahan-dahan siyang lumabas. Young lady Jiang. Magpahinga kayo. Mauna na ako. Nahihiya siya hanggang kamatayan. Umaasa siya na hindi masyadong misinterpret ni young lady Jiang. Bagaman hindi siya isang gentleman. Hindi rin siya ang uri na sasamantalahin ang sitwasyon. Kailangan niyang imbestigahan ng mabuti ang nangyari ngayon. Tiyak na may naglalaro ng kalokohan. Hindi ko alam kung nakahanap si Liu ng anumang lead. Lumipat ang eksena sa isang silid. Ang mga estudyante na kinokontrol ay nakatali rito. Ito ang ugat ng mutation. Tama, kinokontrol nito ang katawan ng mga taong ito. Ngunit hindi pa kailanman nakakita ng ganito. Saan ba talaga ito nagmula? Sa sandaling ito, dumating din si Dick Kingthin. Ano ito? Hayaan mong tulungan kita, sister. Brother Dick, dumating kayo sa tamang oras. Bilisan ninyo at tingnan ninyo. Tiyak na hindi ito ordinaryong lason. Iniabot ni Dick Kingthin ang ilong niya upang amuyin. Ang itim na usok ay kakaiba. Ang aura na ito, hindi ito bagay mula sa mundong ito. Nang marinig ito ni Liu, lubos siyang nagulat. Ano? Hindi bagay mula sa mundong ito. Saan naman nanggaling? Nagpatuloy si Dick Kingthin sa paghula. Ang taong makakagawa nito, iisa lang ang naiisip ko, ang elder ng Heavenly God Hall. Dahil ang kanilang punong himpilan ay hiwalay sa espasyo mula sa mundong ito. Nang marinig ito ni Liu, naunawaan niya. Kaya pala, ang Heavenly God Hall ay gusto lang Kunlun Mirror sa akin. Kung kailangan nila, ibibigay ko na lang sa kanila. Ha, Brother Dick, basta sisuko ka. Hindi naman. Kaya kung sumuko ng kaunti. Kung gayon, bakit mo naman ibibigay ang Kunlun Mirror? Ito ay bitag para sa mga gaaman na iyon. Gusto ko lang mangisda para sa kasiyahan. Sa ibang lugar, 2 tao mula sa Heavenly God Hall ang nagsasagawa ng plano. Magdagdag pa ng isa pa. Basta may luto natin itong toxic zombie. Tiyak na maaagaw natin ang Kunlun Mirror. Zhao Gong, masyado kang maingat. Sa palagay ko, mas maganda kung kukunin na lang natin ng diretso. Ano pang problema? Ang batang iyan mula sa Dick clan ay hindi simple. Napatay na niya ang maraming elder natin. Kailangan natin maging maingat upang maiwasan ang problema. Si Zhao Gong ay naglagay ng ilang talisman sa toxic zombie. Agad itong sumigaw ng baliw. Tila nais manggulo saan man. Tuwang-tuwa si Zhao Gong. Nagtagumpay. Young Lady Con, masisimulan na natin ang huling plano. Sa wakas, tapos na. Young Lady Con, aalis na ako. Bilisan mo. Magsisimula na ako. Lumipat ang eksena. Bumalik sila sa Kenglan Academy. Ang mga estudyante ay naglalakad. Payapa, bigla, may itim na anino na dumaan. Napakabilis. Kakaiba. Anong hayop yan? Hindi ko rin alam. Makalipas ang ilang segundo, nagkaroon ng pagbabago ang mga estudyante. Sila ay pinasok ng itim na usok. Ang kanilang mga katawan ay labis na nasasaktan. Anong kakaibang bagay ito? Young Lady Con ay nagmamasid mula sa itaas. Lubos na nasisiyahan. Nagsimula na akong kumilos. Tingnan ko kung paano haharapin ng batang iyan mula sa Dick clan. Sa likuran niya, dumating din si Zhao Gong. Sa sandaling ito, biglang may narinig na ingay. Pagtingin sa kabilang direksyon, ang Kunlun Mirror ay nagliliwanag. Naging isang poste ng liwanag na umabot sa langit. Agad na tumakbo ang dalawa. Bilisan natin. Puntahan natin at tingnan. Inilagay ni Dick Kingthin ang Kunlun Mirror sa gitna ng bakuran. Iyan ang tamang lugar upang maging astig. Brother Dick, nilagay ninyo ang Kunlun Mirror doon. Talagang mapanganib. Sina Zhao Gong at Young Lady Con ay nakarating. Pagtingin ng malapitan, tama sila. Nako, talaga bang Kunlun Mirror? Balak sana ni Young Lady Con na kunin ito. Ngunit pinigilan siya ni Zhao Gong. Sandali lang. Mag-ingat. May bitag doon. May bitag. Kung gayon, ano ang gagawin? Hindi tayo basta makatayo lang. Huwag kang mag-alala. Kaya pa iyan. Binalik ni Zhao Gong ang kanyang daliri. Agad. Ang mga estudyante na kinokontrol ay sumugod patungo sa Kunlun Mirror. Nag-aalala si Liu. Brother Dick, ano itong nangyayari?
Ang mga nahuli ay hindi naman elders ng Heavenly God Hall. Si King Thin ay kalmado. Huwag magmadali, matagal ko na itong pinagplanuhan. Mula sa himpapawid, lumitaw ang isang spatial portal. Lumitaw si Little Monkey. Gumawa ito ng isang lindol. Pinatalsik ang karamihan sa mga estudyante. Si Zhao Gang ay nagmamasid mula sa malayo. Lubos na nasisiyahan. Sabi ko na, may bitag doon. Tinatanggal ko silang lahat. Mabuti na lang at pinigilan mo ako. Kung hindi, mabubunyag tayo. Kung gayon, ano ang susunod? Kung lumitaw na ang Kunlun Mirror, palayain na lang natin siya. Sa isang lugar sa Kenglan Academy, nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang toxic zombie ay sinira ang pinto at lumabas. Baliw ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkita ang toxic zombie at Little Monkey. Nakatingin sila sa isa't isa. Naramdaman ni King Thin na medyo matagal na. Bakit hindi pa lumalabas? Little Hay. Tinawag mo si Little Hay. Pumunta ka at tingnan mo ang paligid. May kainahinala ba malapit? Agad na sumunod si Little Hay sa utos at nag-explore. Brother Dick, malapit nang bumagsak ang alaga ninyo. Kailangan ba natin siyang iligtas? Hindi pa. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ang toxic zombie at Little Monkey ay naglalaban. Nagpapalitan sila ng mga suntok. Walang sino man ang sumusuko. Magkapantay sila ng lakas. Hindi maganda. Ang Divine Beast na iyon ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Hindi nakuha ng toxic zombie ang Kunlun Mirror. Kinuha ni Zhao Gang ang isang gourd. Kung gayon, magdadagdag tayo ng kaunting pampalasa. Hindi ako naniniwala na makakaya niya ito. Habang balak niyang gumawa ng galaw, natuklasan na siya ni Little Hay. Agad siyang sumugod. Matagumpay siyang nakakuha ng gourd mula kay Zhao Gang. Hindi maganda. Nabuking tayo. Naghanda na sila para sa laban. Sa itaas, lumitaw ang isang spatial portal. Lumabas si Little Kim. Agad siyang umatake. Nagbuga siya ng isang napakalakas na apoy patungo sa dalawa. Sa ilalim ng apoy, naglaho ang dalawa. Si Little Hay sa tabi ay nang-asar. Mukhang dalawang basura lang sila. Ngunit dahan-daang namamatay ang apoy. Sinipsip ito sa dalawang gourd. Sina Zhao Gang at Young Lady Con ay ligtas. Sa simula, ayaw kong gamitin ang pisikal na lakas. Pero pinipilit niyo akong kumilos. Si Zhao Gang ay naglabas ng kanyang lakas. Agad nagbago ang kanyang aura. Sa isang alog ng kamay, sinira niya ang lupa sa paligid. Muntik na masugatan sina Little Hay at Little Kim. Hindi maganda. Masyado tayong naging pabaya. Medyo mapanganib dito. Tumakas na tayo. Si Little Kim ay kasama si Little Hay. Pareho silang lumipad. Patuloy na umatake si Zhao Gang. Gusto nyo tumakas. Hindi ganoon kadali. Hindi mabilang na bato ang napatalsik. Inatake nito sina Little Kim at Little Hay. Hindi sila nakaiwas. Nasugatan silang dalawa. Habang lumilipad, sila ay tinamaan ng mga bato at nahulog sa lupa. Zhao Gang, sa mundo sa labas, kaya mo pa ring magpakita ng ganyan kalakas na lakas. Talagang kahanga-hanga. Si Zhao Gang ay lubos na nasisiyahan. Mga basura lang sila. Kung gayon, ibigay mo sila sa akin. Si Young Lady Con ay kumuha ng Dragon Slaying Blade at sumugod patungo kina Little Kim at Little Hay. Sa isang atake ni Young Lady Con, si Little Hay ay may kaunting lakas pa at nakayanan niya ito. Ha, kaya mo pa ring lumaban. Kung gayon, mas kawili-wili ito. Patuloy si Young Lady Con na umatake mula sa ibaba. Sinaksak si Little Hay. Tinamaan siya. Nasalo niya ang isang atake mula sa kanya. Si Little Hay ay napatalsik palayo. Si Little Kim ay hindi rin tumahimik. Sumugod siya upang umatake upang protektahan si Little Hay. Gayunpaman, si Zhao Gang sa kabilang panig ay sumugod. Binigyan siya ng suntok. Pinatalsik niya siya. Agad na sinamantala ni Young Lady Con ang pagkakataon. Balak niya gamitin ang Dragon Slaying Blade upang tapusin ang dalawa. Bigla, lumitaw si Dick King Thin. Naglakas loob kayong galawin ang aking Divine Beasts. Naghahanap kayo ng kamatayan. Nagpakawala siya ng hindi mabilang na sword chi. Lahat ay tumama kay Young Lady Con, na hindi nakapag-react. Agad na inalayan siya ni Zhao Gang. Con, okay ka lang. Lintik, naglakas loob ang batang iyan na saktan ako ng pataksil. Kailangan ko siyang patayin. Si Little Hay, nasugatan. Patuloy na humihingi ng paumanhin. 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 Master, hindi namin sila naayos. Nakaapekto sa inyong plano.
Ang mukha ni Dick Kingpin ay malamig. Huwag na kayong magsalita, naiintindihan ko. Young Lady Lee, mangyaring tulungan ninyo ako na alagaan si Little Hay at ang iba. Young man mula sa Dick clan. Talaga namang may kakayahan kayo. Nalaman pa rin niya kami. Anong dapat katakutin? Isang batang paslit lang. Hindi niya magagawa ang anuman. Si Dick Kingpin ay hindi muna lumaban. Nagsimula siyang magyabang. Sino kayo? Bakit kayo dumating dito? Medyo mayabang si Young Lady Con. Gusto ninyong malaman ang sagot. Bata pa kayo. Hindi ko kailangan sabihin. Alam ko na. Galing kayo sa Heavenly God Hall Main Hall. Tama. Gusto ninyong agawin ang Kunlun Mirror ko. Tama. Nagulat si Zhao Gong. Ikaw, paano mo nalaman? Bigla, isang array ang lumitaw sa paligid ng dalawa. Naglakas loob kayong agawin ang aking ari-arian. Naisip nyo na ba ang presyo na babayaran? Hindi mabilang na mga espada ang lumitaw. Lahat ay nakatutok sa dalawa. Ano ito? Bakit may killing array rito? Ang killing array na ito ay inihanda ng Young Master na ito para sa inyo. Enjoy! Kinuha ni Kingpin ang kanyang kamao at inactivate ang killing array. Lahat ng mga espada ay agad na bumagsak upang umatake. Nagmadali si Zhao Gong na gumawa ng sign. Napasok tayo sa bitag. Kailangan nating mabilis na makatakas sa array na ito. Pagkatapos gumawa ng sign, lumipad ang kanyang gourd. Naging malaki ito. Agad itong sumipsip ng mga espada mula sa killing array. Matagumpay na nakaiwas sa kapahamakan. Naligtas ang kanilang buhay. Nagulat din si Dick Kingpin. Oh, hindi ko inaasahan na may ganyang kagandang treasure kayo. Talaga namang hindi simple ang Heavenly God Hall. Hawak ang gourd. Naging mas kumpiyansa si Zhao Gong. Young man, huwag mong isipin na okay na kayo sa paglalagay ng ilang arrays. Ngayon, kailangan kong kunin ang Kunlun Mirror. Kukunin ko rin ang iyong buhay. Mula sa gourd, ang mga espada na nasipsip ay lumipad palabas upang umatake kay Dick Kingpin. Gayunpaman, gamit ang kanyang mahiwagang galaw, madaling naiwasan ni Kingpin ang lahat. Habang umiilag, hindi niya nakalimutang magsalita ng ilang salita upang pasyahin ang sarili. Mukhang minamaliit ko ang inyong lakas. Susunod, kailangan nating maglaro ng malaki. Agad na itinuro ni Dick Kingpin. Nag-activate ang array. Isa pang array ang nagsimula. Zhao Gong. Ano na naman ito? Array sa loob ng array. Imposible. Ilang taong gulang lang ang batang ito. Ganoon ang kanyang antas. Nagsimulang magbiyak ang lupa sa paligid. Bumubuo ng isang malaking hukay. Sina Zhao Gong at Young Lady Con ay agad nahulog sa ilalim. Narinig lamang ang kanilang mga sigaw ng tulong. Sinundan sila ni Dick Kingpin. Sila ay dinala sa ibang espasyo. Lintik talaga. Namin. Dinala kami ng batang iyon sa spatial array. Ano na ang gagawin natin? Makakabalik pa tayo. Kung gusto ninyong makalabas, iisa lamang ang paraan. Hanapin ang array ay. Pagkatapos sirain ito, huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala na kaya ng batang iyon na ikulong tayo hanggang kamatayan. Kumuha si Zhao Gong ng isang nagniningning na bato. Nagsimula siyang maghanap ng array ay. Nang lumiwanag ang bato, medyo nakakatakot ang eksena sa paligid. Espada at sibat saan man. Tama, sa aking ring. May flying insect. Napaka-sensitive ito sa aura. Bakit hindi natin gamitin ito upang hanapin ang array ay? Habang naglalakad sila, hinahanap ang daan. May ingay na nanggaling sa likuran. Anong ingay iyon? Nagsalita si Dick Kingpin. Gusto ninyong umalis. Hindi ba dapat magtanong muna kayo sa akin? Sa sandaling ito, nakasakay siya sa isang malaking bato na tao. Ilang dosenang metro ang taas. Si Zhao Gong at Young Lady Con ay lubos na nagulat. Batang lalaki mula sa Dick clan. Pumasok din siya rito. Ito ang aking teritoryo. Huwag ninyong asahan na makalabas. Maliban na lang kung handa kayong makipag-ugnayan sa akin. Nagtatanong si Young Lady Con. Anong pakikipag-ugnayan? Ang mukha ni Dick Kingpin ay malamig. Maging alipin ko. Dalhin mo ako sa inyong punong himpilan. Agad na tumanggi si Zhao Gong. Imposible. Hindi maaaring makapasok ang sinuman sa punong himpilan. Tama. Kailangan ng identity token sa punong himpaytan. Bukod pa roon, kailangan ng kakilala. Kahit kami, hindi kami makakapasok. Nang marinig ito ni Dick Kingpin, nag-isip siya ng ilang sandali. Identity token. Kung gayon, ibig sabihin,
Kung makuha ko ito, at pagkatapos ay magbago sa hitsura ninyo, maaari na akong makapasok. Nang marinig ito ni Zhao Gong, namutla ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, papatayin ko kayo. Pagkatapos, papasok ako sa punong himpilan ng Heavenly God Hall. Agad na umatake ang malaking bato na tao. Ang isang stamp niya ay halos dudurugin si Zhao Gong. Buti na lang, nakaiwas siya. Kakaiba, bakit hindi ko magamit ang spiritual energy? Nang lumingon siya, lubos siyang natakot. Si Young Lady Con ay hindi kasing swerte niya. Nasugatan siya ng malubha ng bato. Humihingi siya ng tulong. Zhao Gong, tulungan mo ako. Sinabi ko na, ang array na ito ay espesyal na dinisenyo upang pigilan kayo. Ang pag-block ng spiritual energy ay ang epekto nito. Kanina, binigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay. Dahil hindi ninyo pinahalagahan, huwag ninyo akong sisihin. Si Zhao Gong sa sandaling ito ay nagsimulang matakot. Patuloy siyang umiindayog. Gayunpaman, isang stamp mula sa bato na tao ay pinadala siya sa kabilang buhay. Si Dick Kingpin ay umalis sa bato na tao. Naiwan sa ilalim ang dalawang malalaking hukay at ang mga bangkay ni Zhao Gong at Young Lady Con. Mula sa kanilang mga katawan, kinuha ni Kingpin ang mga identity token. Kawili-wili, ito ang mga identity token na sinasabi nila. Heavenly God Hall, hintayin mo lang. Malapit na akong pumunta para maglaro. Sa labas, si Liu ay abala sa paggagamot sa sina Little Kim at Little Hay. Matagal nang pumasok ang master. Wala pa ring balita, hindi ba't wala namang mangyayari? Naramdaman ni Little Hay na hindi siya mapakali. Tumayo siya, nagtungo sa array. Kailangan kong pumunta at tingnan. Sa mismong sandaling ito, mula sa loob ng array, lumabas si Dick Kingpin. Lubos na ligtas, walang bakas ng sugat. Young Lady Lee, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Sayang si Little Hay. Nag-alala pa siya para sa kanya. Ngunit hindi man lang niya pinansin. Nagtataka si Liu kung anong bagay ang kailangan niya sa kanya. Agad na sinabi ni Kingpin ang kanyang plano. Gusto kong sumama ka sa akin sa punong himpilan ng Heavenly God Hall. Medyo nagulat si Liu. Ha, punong himpilan ng Heavenly God Hall. Kaya bang pumunta roon? Nakuha ko na ang 2 identity tokens mula sa 2 taong iyon. Basta mag-disguise tayo, maaari tayong direktang pumasok. Brother Dick, napakalakas ninyo. Narinig ko lang ang bagay na ito. Pero hindi ko pa nakikita sa personal. Hindi ko inaasahan na kaya ninyong makuha ito. Ano ito? Ang nasa likod ay mas kahanga-hanga pa. Magandang sistema. Bigyan mo ako ng Heaven Illusion Mask. Ang disguise mask ay maaari lamang tumagal ng 3 oras. Mangyaring gamitin ng may pag-iingat. Nakita ni Liu na kumuha siya ng 2 masks mula sa ere. Nagtaka siya. Brother Dick, saan galing ang masks na ito? Ito ang Heaven Illusion Mask. Pagkatapos isuot, maaari mong mag-disguise sa 1,000 magkakaibang mukha. Maaari natin itong gamitin upang maging tulad ng 2 iyon at palihim na pumasok sa punong himpilan ng Heavenly God Hall. Nang marinig ito ni Liu, namangha siya. Kaya pala Brother Dick ay may ganoong paghahanda. Kumusta? Sama-sama ka sa akin sa Heavenly God Hall. Kung interesado si Brother Dick, kung gayon, hindi ko kayang sirain ang inyong interes. Sasama ako sa inyo. Napakabuti. Umalis na tayo kaagad. Nagulat si Liu. Ganoon kabilis. Mas mabilis. Mas maganda. Baka matuklasan nila na namatay ang mga elders. Hindi ba't mawawala na ang ating pagkakataon? Kaya't ang 2 ay nagsimulang maglakbay. Naghahanda silang guluhin ang Heavenly God Hall. Dinala ni Kingpin si Liu sa branch hall. Young Lady Lee, ito ang daanan patungo sa punong himpilan ng Heavenly God Hall. Nagtataka si Liu. Paano ninyo nalaman? Nakapasok na kayo noon. Sabihin na nating ganito. Pero hindi talaga ako nakapasok sa loob ng punong himpilan. Kinuha niya ang Heaven Illusion Mask. Ngayon, maaari na tayong pumunta at tingnan. Matapos isuot ni Dick Kingpin, nagulat din si Liu. Nako, Brother Dick, talaga, nagbago ang hitsura ninyo. Nang makita ito ni Liu, nagsimula rin siyang magsuot, siya rin ay naging iba. Oh, ganoon na ba? Napakahusay. Pagkatapos mag-disguise, magkahawak kamay silang pumasok sa spatial portal. Sa isang kisap mata, na-teleport sila ng portal sa ibang espasyo. Sa harap nila, lumitaw ang isang napakalaking istruktura.
Isang napakalaking at marangyang palasyo. Brother Dick, ito ba ang Heavenly God Hall? Tama, nandito na tayo. Bilisan natin. Kunin natin ang identity tokens at pumasok sa loob. Nang mailabas ang identity tokens, naglabas ito ng isang agos ng liwanag. Ang liwanag na ito ay direktang tumama sa protective screen, na nagdulot nito na dahan-daang bumukas. Sa sandaling bumukas ang screen, isang misteryosong puwersa ang lumitaw. Humihila sa dalawa sa loob. Kung ang loob ay swerte o kapahamakan, malalaman sa susunod na bahagi.